Good morning, guys. This is Rodel Lignes. Today, I'm gonna show you the topic about, or I'm gonna discuss about the national artist of the Philippines in music. So, music. Good morning, Ma'am Pat. Thank you sa topic na to. Very interesting. So, pag sinabi nating music, ano agad yung pumapasok sa isip natin? National artist of the Philippines in music. Okay, nung una ko ito nabasa, sabi ko, music, madali lang yan. Lagi ako nakikinig. Pero, hindi eh. Pag music pala, ibig sabihin nun, ay pag, yung national artist pala, nakita ko rin yung music. Hindi lang siya basta-basta music. Nagpa-partake siya or nagtumutukoy siya sa national. Ibig sabihin, sa isang nation lang. Okay, kung meron tayong pambansang awit, national anthem of the Philippines, yung Lupang Hinirang, meron din yung ibang bansa, di ba? Parang ganun, example lang yun, pero hindi lang yun doon. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Okay, next slide tayo. So, what is national artist? Eto na. Sa ibang bansa, palagay nyo ba, meron din ba silang mga national hero, mga national, basta mga ganyan, mga pambansa. Di ba, sa ating Pilipinas, marami tayong mga pambansa, pambansang dahon, pambansang hayop, pambansang ibon, pambansang bulaklak, pambansang kamao, si Manny pa kayo, mga ganunan, di ba? Pero pag sinabi natin national artist, ito ay, sabi dito, national artist is an honorary title issued by some states as the highest recognition. Highest recognition. Pinakamataas na pagkilala. No? Ibig sabihin pala, pag sinabing, pag naparangalan ka ng bilang national, pag tinawag ka ng ganun, napakataas na malaki na yung naggawa mo ambag sa nation mo, sa bayan mo. Kasi hindi pwedeng ibigay sa iyo yung title na national, isang national, kung wala ka namang malaking nagawa para sa bayan mo, di ba? Basta ganun, gaya ni Sir Rizal, di ba? National hero natin siya. Ano ba yung nagawa niya para sa atin, di ba? Ginising niya yung mga natutulog nating diwa. Basta mga ganunan, mga natutulog nating kaalaman, binuhay niya, no? So, yun. Pag sinabi natin national, okay, again, hindi lang siya tumutukoy sa buong mundo, kundi bawat bansa. Okay? Hindi siya pang isahan lang, kundi bawat bansa ay may mga kanya-kanyang national. Okay? National flag, national anthem, ganon, di ba? Okay, next. So, ngayon, ano naman ang music? Ayun, ito yung pinakagusto kong part eh. Mahaba-haba ito, kaya iklang ko lang. Pag sinabi natin music, kasi karaniwan yung mga naririnig na natin mga kanta. Di ba? Mga naririnig natin kanta, okay, music yan, ganyan. Pero hindi yung ganon. Ang music, ito ay, sabi dito sa research, the art of combining and organizing sounds along with other elements in time to create compositions. Ibig sabihin, hindi lang siya tumutukoy sa isang tunog. Hindi lang siya tumutukoy sa isang instrument. Sabi dito, with other elements in time to create composition. Ibig sabihin, pag nagtugtog ka ng gitara, tapos tumugtog ka ng bass, pag pinagsabay mo sila, basta tama yung chords, tama yung key, pareha sila, maganda siyang pakinggan. Sabayan mo pa ng drums, ng keyboard, same din ng key o ng chords. Siyempre, pag ganon, sasabihan mo din ng kanta na base rin sa genre ng tinutugtog mo. Halimbawa, key of E yan. Dapat key of E rin yung instrument or yung boses mo. Paras kayo ng key, hindi pwedeng key of E yan. Yung boses mo, key of G. Ang pangit pakinggan ganon. So, magsasayaw lang tayo na kung ganon. Joke lang. Basta ganon. Pag sinabi naman natin music, hindi lang siya tumutukoy sa sa instrument lang. Pwedeng palakpak. Di ba minsan, ang palakpak natin nakakalikha siya ng sound din na napapasayaw pa nga tayo minsan, di ba? Basta ganon, gets nyo na yun. So, next. What is national music naman? Kanina, music lang ang tinutukoy natin. Ngayon, may national na. Gaya ng sinabi ko kanina, pag sinabi natin national, hindi siya tumutukoy sa pangkalahatan. Ang national anthem natin dito sa Pilipinas is Lupang Hinirang. Hindi pwedeng ganun din sa US, Canada, California, or ano pang party ng mundong mga bansa, ganun. Sorry guys, di ako galit. Basta ganun. Pag sinabi natin national music, ito ay nagpa-partake lang sa isang bansa. Hindi pwedeng to another country. Meron sila, may kanya-kanya tayong national music. Okay? Sabi dito, the use of musical ideas
or motifs that are identified with a specific country, region, or ethnicity. So, di ba? Sabi dito, specific sa isang country, region, or ethnicity. So, ayan, sinabi ko na, napaliwanag ko na. Napaliwanag ko na rin pala. So, hindi siya pwedeng may kanya-kanya tayo. Pwede rin sa, for example, sa San Pedro o Laguna March, di ba? May Laguna March, hindi ko lang alam kung tama ba yung pero may mga ganun Kasi merong Bicol March, Bicol March, mga lalawigan, may mga march yan. Parang sa mga school, yung kanta natin sa Wellspring, di ba? Wellspring, may mga ganon, mga kanya-kanya yan, okay? Pero ito, iba na to national. Sabi nga kanina sinabi ko, pinakamataas na pagkilala. Okay? Ngayon, tatakayin natin ang national artist sa Pilipinas pagdating sa music. Hindi lang to doon sa music, sa mga instruments. Sa mga artist na naman ito. So, next slide. Antonio R. Buenaventura. Si Antonio R. Buenaventura noong 1998, he was the one who wrote marches such as, yun yung sinasabi ko kanina, marches. Dati sa Bicol lang marches namin doon. Hail there. Sa Bicol, sa Masbate kasi yung march namin doon is pang Bicol March na. Pero meron din kayo Masbate March, pero Bicol March ang nakabisado ko Hail there, beloved Bicolandia, home of the builders of Piña Francia. From pili natin sili. O, diba? Mga ganon. Basta ganon. May mga composer niyan at tingin ko karapat dapat silang ang bigyan ng karangalan, recognition as a national kasi kinilala yung kanilang gawa. Kumbaga nagkaroon sila ng tatak sa probinsya ng Bicol, no. So yun, ang mga naisulat ni Antonio R. Buenaventura is a triumphal march. Okay? History fantasy, echoes from the Philippines. Search nyo lang kung ano yung mga tunog niya kasi di ko na yung pinapakinggan. Echoes of the past, Ode to Freedom, tsaka Second Symphony in E flat. So, chords. Interesting, di ba? E flat, chords siya. Chords. Mataas siya para kantahin. Next, Jose Maceda. Si Jose Maceda, noong 1977, is a Filipino ethnomusicologist. So, ano yun? So, sa musicologist muna tayo, no? Si Jose Maceda, he was also a composer, musicologist, teacher, and performer. He deeply explored Philippine music, most especially the traditional ones. Okay, pag sinabi natin musicologist, ano yung pumapasok din sa utak natin? Okay. Ang musicologist is a historical musicologist, studies music from a historical perspective, or someone who studies music or studies music, pinag-aaralan yung music, pero hindi lang yan kasi kinilala siya bilang national. Hindi lamang niya inaral yung music, kundi siya ay dalubhasa sa musika or legendary pagdating sa music, di ba? At hindi porket dalubhasa ka o legendary ka pagdating sa music, marami ka nang alam, pwede ka nang parangalan bilang national artist. Ang pinagkaiba lang dito kay si Maceda, way back before 1997, is talagang tinutukan niya yung mga traditionally na about sa music. So, magtatanong ka ngayon sa mga bagong musician o musicologist natin, karaniwan ang masasagot lang nila is karaniwan ang masasagot nila is ang mga music ngayon. Pero pag sinabi natin kasing kayong si Maceda way back before is yung mga traditional ones, which is mga dati pang music, no. Mga dati pa, so yung mga kalalim-laliman na hindi natin maintindihan is may papaliwanag yan ni Jose Maceda. Pero ewan ko na kung ba pati si Jose Maceda. Siguro kung ba man siya ngayon, sobrang tandaan niya na. Yun. Basta yun. Sana may naintindihan kayo. And next slide. Lucrecia R. Casilag. Ito naman babae siya. Noong 1989.
Okay? Si Lucrecia R. Casilag is educator. Parang teacher, di ba? Educator, performing artist, administrator, culture entrepreneur of national and international caliber. Okay, marami siyang katangian. She pioneered in discovering the roots of ethnic music and eventually made one with Western influence. Okay? Sa Western influence daw. This has led other musicians to experiment with this kind of approach, 'di ba? Love songs, 'di ba? May mga mahilig na pala sila sa love songs dati, no? Legend of the Sari Manok. Alam niyo ba yung Sari Manok, guys? Yung manok na iba't iba yung kulay. Basta mga ganon. Ang pamana, Philippine Scenes, and her son, Jose Sisa are just some of her orchestral music. Okay, binabanggit. Ano nga ba yung orchestral music? Okay? Orchestral music is parang choir siya. Kung familiar kayo sa choir, ito yung mga grupo ng tao na nagliliga sila ng iba't ibang tunog, hindi sila kumakanta ng directly na kakanta tayo ng pauwi na ako. Miss na kita, baby, hindi ko na kaya. Parang mga ganyan, di ba? Pero yung kanila kasi, yung kanila, basta mga ganon. Tapos naglilika sila, pero meron din naman silang lead na vocalist. Tapos, yung iba naman, naglilika silang iba't ibang sound na parang kahit walang instrument, parang may instrument na din. Sana nagigets nyo? Basta ganon yung choir. Pero, sabi dito, orchestral music. Ano yung orchestral? Ang orchestral, unlike sa choir, ito yung mga grupo ng instrumentalist. Puro instrumento lang to, wala tong vocal, walang vocalist. Puro instrumento lang. Kung ano-ano instrumento na napakarami, may mga gitara na 12 yung chords, di ba? Yung standard natin is 6 lang. Meron 12 yung chords, basta iba't iba. At pag pinakinggan mo sila, nakaka-relax. Basta mga ganon. Basta yun. Gets nyo yun, i-search nyo na lang. Tama ako dyan kasi sinerch ko to syempre. Orchestral music. Yun, mga group of musicians na nagtutugtog sabay-sabay. Tapos meron silang yung, di ba, pag naglulupang hinirang, ang ganyan, parang ganyan. May nagaganon din sa kanila. Ops, babaan mo yan. Ops, okay, mali ka ng key, mali yung chords mo. Parang ganon. Okay. Next tayo, next. Hernani J. Cuenco, 1999. Okay. Nung si Hernani J. Cuenco, he was a composer. Composer siya, no? Mamaya tutukoy natin kung anong klase composer. Film scorer, musical director, di ba? And music teacher. Kanina meron tayong mga nag-study sa music, siya naman ay legendary talaga. Is a music teacher. Kumbaga alam niya halos lahat. Halos, hindi ko naman alam kasi kung lahat ba. Halos lahat pagdating sa music. Siya ay nagtuturo sa music, gaya ng kanina, yung mga musicologists, baka sila yung nagtuturo doon kasi teacher siya. He has a degree in piano and cello from the University of Santo Tomas. Napakataas di ba, ng paralan niya, UST. Meron siyang degree pagdating sa piano. Ibig sabihin, pag meron siyang degree doon, alam niya lahat sa piano. Okay? Yun si Hernani J. Cuenco. Sana may natututunan kayo. Next slide tayo. Lucio San Pedro, 1991. He was a master composer, conductor, and a teacher. Okay? Si Lucio San Pedro, he has produced band music, concertos for violin and orchestra, choral works, cantatas, chamber music, music for violin and piano, and songs for solo voice. He conducted Pengkong Grand Mason Concert Band, San Pedro Band of Angono, and the Banda Angono numero 1. Di ba? Marami siyang banda. Composer siya, conductor, nagko-conduct siya sa mga banda na to. Ito na, yung choral works. Yung choral works, when we say choral works, ito na yung choir. Pinaganda lang, di ba? Choral works. Pero ito yung choir. Unlike kanina sa orchestra, di ba? Maroon din siya sa orchestra, pero ano rin siya?
Meron din siyang aura works. Yun yung sinasabi kong choir kanina. Puro siya vocal lang, pero nakaka-create siya ng sound like an instrument. Basta yun. Okay? Next. Antonio J. Molina. He was a versatile musician and composer. Okay? He introduced innovations such as the whole tone scale. Pag sinabi natin whole tone scales, ilang chords? 5 lang siya. Pentatonic scale, pentatonic scale pala, 5 siya. Pag sinabi natin pentatonic scale, sa amin kasi, pag marunong ka mag-gitara, ang magiging mas matututo ka pa kapag prinactice mo yung pentatonic scale mo. Yan yung parang nagiging training namin, parang pababa. Pentatonic scale. Nagki-create kami ng parang basta yun. Inaano siya ng 5 chords. Basta ganon. Family chords. Okay? Next. Francisco Feliciano, 2014. He was credited for bringing out the Asianness in music. He is a composer, conductor, and educator. Okay? Gets nyo naman siguro, no? Okay, next. Levi Silerio. He's not just a national artist. Grabe, hindi lang siya national artist. Grabe, parang to. Napakataas na nito pagdating sa music. But also in literature. Alam niyo siguro ibig sabihin ng literature, di ba? May subject tayong ganyan. He was also awarded Lifetime Achievement. Grabe. Lifetime Achievement. Walang katapusan. Kumbaga wala ng Kumbaga, kung merong mga Guinness World Record, siya yung isang record na hindi na mabibreak. Kasi lifetime. It cannot break anymore. Tapos, award from the Film Academy of the Philippines. Alam niyo ba yung Film Academy of the Philippines? Grabe, akala ko sa Film Academy of the Philippines, puro lang din mga pelikulang Pilipino, mga sariling, mga palabas. Pero grabe, no? Dahil sa sobrang galing niya, napasok pa siya doon kahit hindi siguro siya yung mga ng iba mga nag-compose ng ibang kanta sa mga sa mga ganun. Ramon P. Santos. Si Ramon P. Santos, he is a composer, conductor, and musicologist. He had a master's degree in Indiana. Sa Indiana University. Sa ibang bansa na to, siguro. Sarap mag-aral doon. And doctorate degree at the State University of New York at Buffalo under a Fulbright scholarship. Ganun siya kahusay. Di ba? Meron siya master's degree sa Indiana University. Tsaka nag-doctorate din siya sa State University of New York. Ganun siya kagaling, no? Kasi nakuha niya yung Fulbright scholarship sa ibang bansa, Galing. Ganun siya kahusay. Composer siya, conductor, and musicologist. Siguro hindi lamang yung national, yung alam niya, yung dito sa Pilipinas, kahit Filipino siya, siguro alam niya na rin yung national artist of music sa ibang bansa, like sa Indiana, sa New York, no? Kasi doon siya nag-aral so probably, di ba? Who knows? Next, Jovita Fuentes, way back 1976. She was known for her performances in Giacomo Puccini's Madame Butterfly at Italy's Teatro Municipal di Piacenza, Liu in Puccini's Tornado, Mimi in Puccini's La Boheme, Iris in Pietro, Mascagni's Iris, the title role of Salome, and many others. Okay. Yun, sana may naiintindihan kayo. Sana may naiintindihan kayo dito kay Jovita Fuentes kasi ang hirap talaga basahin ng niya, no? Pero halos lahat sila may mga pagkakapare-pareho sila ng mga katangian. Karamihan ko nakita dito, musicologist, conductor, tsaka composer, no? Mga teacher, mga ganyan sila. Pero sana maintindihan kayo sa topic natin yung today. And ayun.
Thank you.